So, ah, okay, tingnan natin. Nanay Inday? Maayong gabi eh. Oh, magandang gabi, Nanay Inday. Ano yung ate Nanay Inday? Unsay uy matambag anang magsibig away gyud sila. Kada adlaw ano sa ilang mga kanang mag-istorya sila, dili sila makasinabot kanunay init kayang mga buot nila kada adlaw ambot. Okay, Brother Tata. Ano daw masasabi mo doon sa laging nagbabangayan? Laging mainit ang ulo? Isa yun Brother sa Tata, spiritual warfare. epekto sa contaminated sa demonyo, Brother John, no? Lalo na kung nakontaminate sila dahil sa mga cultism, isa yun sa mga reaksyon. Dahil yung mga na-involved sa, kahit pang wala kayong mga ninuno na mga albularyo, pero palagi kayong nagpunta ng mga albularyo, isa sa mga epekto yon, walang peace of mind. At hindi na walang gana magdasal, wala nang gana magsamba. So, walang peace of mind, isa yun sa mga epekto. So, yun. Pero mas malaki pang ano yun, sis ba yun? Oo. Na dapat i-diagnose yun sila kung ano po ba ang opinion at po pang dahilan bakit nang ganon ang kanilang mga ugali na due respect sa kanila, parang demonic, ha? Demonic naman yun. So, Bro posible, Tata, Bro Tata, Brother Angel. yes, may medical reason din kasi diyan eh. Minsan lalo na yung mga yung mga may depression, tsaka minsan may mga bipolar, yung mga madaling magalit. So, minsan hindi lang yan eh, no? Kaya 'di ba sasabihin magpa-doktor muna, no? Magpa-psychiatrist. So, hindi lahat po, no? Depende 'yan. Pwede natin sabihin medical problem lang 'yan. Kaya nga yung iba siguro kasama yun sa mga na inaano sa psychiatrist, yung sabi mo lagi nakikipag-away, lagi nagagalit. So, pagka sinyek mo yan, kasi dalawang bagay yan, it's either spiritual o talagang medical lang, kapatid. Kailangan pa-diagnose pa rin yan, baka sakaling may depression lang siya or tinatawag na bipolar disorder na madaling mapikon, madaling magalit. So, kailangan po talaga i-diagnose siyang, kapatid. Hindi agad-agad naman na demonic possession kaagad po. Yun. Nanay Inday? Po, Okay na ba yon? O may follow-up question ka doon? ano pong tawag dito kasing magkapatid yun, lalaki at babae. Ngayon, itong babae, may problema siyang sa husband niya. Parang nasiparate sila. Tapos, yung kapatid naman isa, yung parang sinusumbatan siya. Nang dahil sa kanyang pag-asawa, yung kapatid na babae, hindi nagka-agree ang magkakapatid. Kaya ngayon, dumating sa punto na iniwanan siya. Tapos sinabihan naman ng kapatid ng yun ang nangyari sa iyo, yung sa Bisaya sinasabing nagabaan ka kay wala ka nakipag-communicate sa ibang kapatid, yung sa kanila lang, yung sila lang, ganun. Hindi ko alam. Pero ngayon, ganun ang kanyang reaction palagi sa buhay niya, yung magagalitin nga, yung parang hindi mapalagay sa sarili. So, ang tanong mo doon, te, ang sagot ni Tanong Tata, ko, yan ay contamination sa demonyo. So saan pwede siya magpunta? Ayan. So, saan daw siya pwedeng magpunta, Brad Tata? Yes, kung pwede, kadalasan kahit pa psychological, pero sasakyan yun ng demonyo. Yun ang experience namin dito. Ang iba nagpunta na ng psychiatrist, pero hindi, ganun pa rin. Ang explanation ang finding ng psychiatrist, bigyan ng panggamot, yun, positive, pero ganun pa rin. So, sasakyan ng demonyo yung naturang
ugali. So ang tanong niya, saan ano po mang dapat gawin, Brother John Doe? Mm. Taga Saan saan po do kayo? Sis? saan do dadalhin? Taga asa siya? Taga saan? Taga saan daw yan, Ah, nanay? ang kaso kasi sa Davao po kasi siya nakatira. Wow. So, hindi ko alam kung sinong exorcist dyan, pero mas mayo magpunta kayo sa, pupuntahan mo sa kanilang, yung parish para mag-inquire, para sila ma-process o ma-diagnose. Brad, meron lang akong itatanong kung meron kang sagot dito. Posible ba na ang kanyang lolo bale ay kriminal? Tapos, mga 3 yatang napatay niya nun. Matagal na panahon, patago siya na hanggang hindi siya na priso talaga, patago lang ang buhay niya. Pero ang alam ko rin na merong hinahawakan yun na mga orasyon, mga ganon. Pero nabalitaan na namatay naman din yun kasi parang napagkamalan. So, masaling sabi namatay na yun. Posible ba na ang tao na yan nakaka-apekto sa mga anak niya o sa mga apo? Kahit na Yes. hindi naman pinapaiwan yung hinahawakan niyang orasyon. Yes, 100%. Ika-4 hanggang ika-5 sa lahi ang epekto yun. So, yun ang dahilan na mainit sila ng ulo. Dahil yung magulang nila yon, yung may antecedent, Bali, grandfather nila yung kriminal. grandfather. Tapos, Okay. ang nanay nila ang anak nitong Hmm. nakapatay. Okay. Tapos, may mga apo na yung ganyan na hindi magkakaintindihan palagi. Palaging mainit ang ulo nila. Dahil ang patron ng mga killer si Valverde, ngalan sa demonyo si Valverde, yun ang patron ng mga killer. So, ibig sabihin, yun ang epekto. So, mas maganda mo, punta sila sa affected na yun. Kung gano'n ang history sa kanyang lolo, na may anting-anting as may isang killer. So, magpunta sila ng sino ang appointed exorcist sa kanila, kung may na-organize ng case officer, undergo sa diagnostic interview bago isalang sa exorcist. So, kung problema walang exorcist, punta na lang sa parish priest. Yun na lang. Yan, mas maganda, magpa-healing o family tree siya, misa. Active ba sila sa Katoliko o baka hindi active? Active naman, kailang itong na to ba, yung parang tamad ba, gusto kuminsan, magsimba, kuminsan hindi talaga yung Yun. Sa yun sa epekto, basta involved na, hindi walang gana magsamba. So, yun na lang. Kahit pa anong advice natin dito, pero hindi yun masunod nila. Kung hindi sila mismo ang nagtanong dito personally, di ba? At saka mas maganda ay ipayo mo sa kanila, advice mo sa kanila na magpunta sa kanilang parish para doon ang problema lang, pinaka-importante is willingness. Kahit pa siguro may exorcist dyan, pero sila willing, wala tayong magawa. Ito pray na lang. kaya nga po Brad, pero kasi yun ang sinabi ko sana na kung pwedeng magpunta ka sa psychiatrist, baka may depression nga. Pero kahit na hindi pa noon nangyari na hindi pa siya nag-asawa, ganun talaga yung attitude niya palagi. So, yun ang Na halos walang makapaglapit sa kanya kasi yung the way na magsalita siya, yung nakakasakit ng tao. So, sabi mo kanina, namatay, galit wala na bigay, walang nabigyan ng kaniyang kapangyarihan. So, ibig sabihin, 100% na divide yun sa lahat.
hanggang psychoanalysis sa nilang epekto. So, isa yun sa malaking problema na dapat ma-diagnose po sila, ma-process po sila. Paano yun, Ren, na namatay naman yung grandfather nila? So, yun. Ang isa pinaka-importante, magpunta lang sa para ma-process nila. Dahil kahit namatay na yon, kahit pa walang tumanggap na sa kanyang kabangdahan, ibig sabihin 100% na-divide yon sa lahat. So, yun ang epekto sa mga anak nila, apo na, di ba? Apo. O apo. Walang peace of mind, halos lahat, palaging mag-aaway. So, isa yun sa may epekto. Dahil contaminated po sila. Yun lang ang payo na magpunta sila sa Sakaling ibitahin siya, tapos hindi naman, ayaw naman niya kasi parang sabi niya, makakaya daw niya, pero pareho lang, parang paulit-ulit lang. Naawa nga ako kasi may connection man ako sa pamilya. So, hindi nila willing. So, ipagdasal na lang. Wala tayong magawa. Pero ang pinag-importante, ang willingness. Salamat po, Brad. Okay, you're welcome. Yun na yan, nanay?